Welcome sa Hey Anime Sensei. Ayon sa Fairy Queen na ang dahilan kung bakit nais niyang makipaglaban si Earth sa kanya ay sa kadahilanang nakipaglaban ito sa mga halimaw kahit wala itong fairy na nakaalalay sa bawat laban na hinarap nito. Dagdag pa ng fairy na bilang reward ay handa niyang ibigay ang iilan sa kanyang kapangyarihan kung magagawa niyang manalo laban sa kanya. Sa paglaho ng title na Fairy Playa sa taas ng ulo ni Earth ay ang palihim namang pagmasid ng iilang mga tao na tila nakaabang sa kung ano ang kayang gawin ni Earth. Pagkatapos ay binigyan siya ng Fairy Queen ng ilang oras na paghanda sa gaganaping laban sa pagitan nilang dalawa. Pinag-isipan niya naman ng husto ang maaari niyang gawin upang manalo sa laban gayong nakita niya kung gaano ito kalakas. Dahil sa isang underpower lamang ang kakayahan ni Earth kaya inisip niya ring marahil ay magagawang mabasa ng Fairy Queen ang kanyang bawat galaw kung tatagal ang kanilang laban dahil dito isa lamang ang kanyang nakitang solusyon at yun ay ang makipaglaban sa maruming paraan. Nang maging handa na si Earth ay agad namang gumawa ng duel room ang Fairy Queen upang simulan na ang kanilang magiging laban. Agad ring gumawa ng unang hakbang si Earth sa pamamagitan ng kanyang sliding charge kalakip ang paggamit ng kanyang pana ngunit agad itong napigilan ng Fairy Queen sa pamamagitan ng hangin. Naiwasan niya man ang attack na ito ngunit nag-iwan ito ng pagkabahala sa Fairy dahil malapit nang tumama ang palaso sa kanya. Bilang tugon ay ang paggamit niya naman ng kanyang Fire Lance na mabilis ring naiwasan ni Earth. Upang mapatigil ang Fairy sa kanyang ginagawa ay ang muli niyang paggamit sa kanyang pana na ikinagulat ng lahat dahil nagawa nitong lumusat sa opensa ng Fairy Queen. Dahil sa ginawang atake ni Earth kung kaya inisip ng diwata na gumamit ng ibang paraan ng pag-atake, subalit naging handa naman ang bida sa strategy na ito kalakip ang pagpekite ng isang potion. Sa tuluyang paglapit ng Reyna ay ang pagbungad naman sa kanya ng isang death potion na gawa ni Earth. Isa rin sa kakayahan ng potion na iyon ay ang hindi maaaring makapag-cast ng spell ang sinuman kapag ito ay kanilang nalanghap kung kaya muling umatake si Earth gamit ang iilan niyang pasabog. Habang nakatutok ang kanyang pana sa diwata ay ang pagpaliwanag niya naman na ang tao ay sadyang mahina kung kaya kinakailangan umano nitong mag-isip ng bagay na maaaring makatalo sa kanilang malakas na nakakalaban. Pagkatapos ay agad na gumawa ng harang ang diwata upang maiwasan ang pagtangka ni Earth sa kanya. Gamit ang isang Earth Wall ay taimtim itong nag-isip ng mga bagay na maaari niyang gawin laban sa bida. Dahil sa harang kaya hindi rin magawang umatake ni Earth kaya agad niyang ginamit ang kanyang sneak skill upang hindi malaman ng diwata ang kanyang bawat kilos. Dahil sa hindi pagramdam ng diwata sa presensya ni Earth kaya inisip nito na marahil ay nag-aabang lamang ito ng pagkakataong maubos ang bilang ng kanyang spell na Earth Wall, at upang hindi matupad ang nais ni Earth kaya gumawa agad ng hakbang ang diwata. Subalit kanyang ikinagulat ang mga sumunod na nangyari sapagkat hindi niya nakita si Earth kalakip ang pag-atake nito sa kanya. Matapos maigapos ang diwata ay ang paggamit niya naman sa kanyang sliding charge upang maalis ang balanse nito sa katawan. Pagkatapos ay agad niya ring sinunod ang gatlang arrow na siyang dahilan upang ma-stun ang diwata kalakip ang kanyang mirror arrow. Hindi rin siya tumigil at paggamit sa isang twin-fanged arrow at iba pang combo ng kanyang skill. At upang tapusin na ang laban ay ang paggamit niya naman sa kanyang wind booster at tuluyang pagkatalo ng diwata. Nang mawala ang duel room ay wika niya naman na kanyang nakalimutan na siya ay nasa harap ng maraming tao. Nang muling bumungad ang diwata sa kanyang harap ay ang pagwika naman nito na siya ay natalo dahil sa masyadong kumpiyansa nito sa sarili, isang magandang karanasan na kanyang gagamitin sa hinaharap. At bilang gantimpala sa pagkapanalo ni Earth ay ang paghingi naman ng diwata sa sirang crystal ni Earth pati na ang singsing ng Fairy King na nakuha nito sa loob ng kuweba. Nang ito'y mapa sa kamay ng diwata ay agad niya itong nilagyan ng 6 na liwanag at pagbuo niya sa bagay bilang isang singsing. Lubos rin ang pagpigil ni Earth nang sapilitan itong pinapasuot sa kanyang kaliwang palasingsingan na tila sila ay ikinakasal. Wala lang naman ito sa diwata subalit may ibig sabihin ang bagay na ito para kay Earth. Subalit matapos gamitin ng diwata ang isang spell na firearm ay wala na ring nagawa si Earth. Ayon sa diwata ito ay simbolo ng patas sa pag-ibig at digmaan. Sinubukan niya pang alisin mula sa kanyang daliri ang singsing subalit ayon sa mensaheng kanyang natanggap ang suot niyang bagay ay ang ika-87th Fairy Queen ring kung saan ay may kakayahan ito ng 6 na elemental fairy. Dagdag pa dito na natatangi at nag-iisa lamang ang singsing na ito sa buong mundo at hindi ito maaaring maalis sa kanyang daliri. Matapos masagawa ang kanyang mga plano ay agad ring nilisan ng Fairy Queen ang lugar at pagkatuwa naman ng mga taong nanonood. Makalipas ang ilang araw matapos ang major event ay mas naunawaan ng mga manlalaro ang halaga ng combination ng wind magic at archery. Bilang resulta sa nangyaring laban ni Earth at ng diwata ay naging sikat ang
bida at nagdesisyong maghanap ng lugar na tahimik at walang mangungulit sa kanyang ginagawa. Subalit madalas namang bumungad sa kanyang harapan ang diwata matapos itong tawagin ng singsing. Agad rin itong pinapaalis ni Earth Anya na dapat ang reyna ay nasa kaharian nito upang pamunuan ang kanyang nasasakupan. Subalit tugon ng diwata na masyado umanong boring ang trabahong ito kaya mas nais niya pang tumungo kay Earth paminsan-minsan. Sa tuwing dumadaan naman siya sa bayan ay lagi siyang pinapansin ng mga tao gayong natutuwa ito na makita ang asawa ng Fairy Queen. Sa patuloy ng kanyang paglalakad ay mas pinili niyang hindi pakinggan ang mga tinig na kanyang naririnig sa paligid. Meron ring lalaki ang sumisigaw at tila siya ang tinatawag subalit hindi niya ito binigyan ng pansin dahil siya ay nagmamadali at may nais siyang subukan kaya inisip niya na lang na marahil ang taong ito ay nakikipag-usap sa ibang tao. Dahil sa ibinahagi ng kanyang asawang diwata tungkol sa isang spell na tinatawag na Prism Nova ay ang pagsubok niya naman dito matapos maitali ang dambuhalang uso, agad siyang nagbanggit ng mga kataga upang maisakatuparan ang nasabing Prism Nova. Bago pa man maisakatuparan ang spell ay ang pagbawas naman ng kanyang magic power. Hindi rin nagtagal at isang malaking makulay na liwanag ang tumama sa uso at pagbungad nito na isa ng bato. Pagkatapos makabalik ay ang pagbahagi niya rin sa diwata tungkol sa mga nangyari ngunit tugon ng diwata na kinakailangan niya pa ring mag-ingat sa paggamit ng spell gayong mahaba rin ang cooldown period nito bago muling magamit. Habang abala sa pagluluto si Earth ay dahan-dahan namang kumuha ng pagkain ng fairy subalit isang palo ang pinatikim ni Earth. Ayon kay Earth na hindi dapat kinakain ang pagkain para sa mga mamimili, subalit ayon sa diwata na nais niya lang namang tikman ang ibang pagkain gayong matatamis lamang na pagkain ang kanyang natitikman sa kanyang kaharian. Dagdag pa ng Fairy Queen na silang mga namumuno ay hindi totoong mayroong kalayaan at hindi rin pinakamahalagang nilalang bagkus sila ang may pinakamaraming trabaho na tulad sa pabaliktad na tatsulok, ang namumuno ang nagbabuhat sa kanyang nasasakupan upang suportahan ang kanilang bayan. Bigla ring naantala ang kanilang usapan matapos marinig ang pasiga na wika ng lalaki, anya na kung bakit hindi siya nagawang pansinin ni Earth nang kanya itong tinatawag sa bayan, humingi rin ng dispensa si Earth at pagpakilala naman ng lalaki bilang si Nazar na kasalukuyang nasa guild ng The Bow of Apollo. Marami pa itong sinasabi subalit agad rin itong iniwan ng dalawa dahil sa walang kabuluhan ang mga sinasabi nito. Kinahapunan ay mas piniling ibigay ni Earth ang iilan sa kanyang niluto bilang pabaon sa kanyang diwata at pagwika ng fairy na tila handa na siyang bumalik sa trabaho. Kinabukasan ay mas piniling bumalik ni Earth sa paggawaan ng armas at pagbungad naman ng kapwa niya manggagawa kasama si Blocks. Wika ni Blocks na nais nilang makita kung paano gumawa si Earth, hindi naman ito pinigilan ni Earth basta ay bigyan lamang siya ng tamang distansya para sa kanyang ginagawa. Ang una niyang ginawa ay ang pag-upgrade sa X-type ng kanyang hunting bow pagkatapos ay ang kalidad ng kahoy na kanyang ginagamit para dito, hindi rin nagtagal at agad niya itong natapos. Ang sunod niya namang ginawa ay ang pag-iba sa kanyang sapatos pati na ang kalidad nito na siyang lalong nagpaganda at komportable sa kanyang paa. Kanya ring inilipat sa harap ang blade nito na siyang madali lang alisin at madali lang na mapalitan kung sakaling ito ay masira. Matapos gawin ang mga ito ay ang paghanga naman ng kanyang mga kasamahan kalakip ang pagpalakpak ng mga ito. Pagkatapos ay muli niyang binalikan ang pinagawa niya sa isang tindahan, lubos rin ang kanyang tuwa matapos makita ang resulta nito na siyang makakatulong sa kanya sa hinaharap na laban. Hindi niya pa manililisan ang lugar ay ang pagtanggap niya rin sa isang mensahe na mula pa sa Guildmaster ng Bow of Apollo. Sa paglubog ng araw ay agad siyang nakipagkita sa ilang mga panauhin, sa kanyang paglapit ay ang pagpakilala rin ng isang babae na may pangalang Ayame na siyang Guildmaster ng grupo. Sa pagtanong ni Earth ng kung ano ba ang nais nito sa kanya ay ang pagbahagi rin ni Ayame na nais niyang humingi ng paumanhin sa naging asal ni Nazar noong nakaraang araw, anya na dahil sa pagkapanalo ni Earth sa event ay naging kilala ito ng lahat at isang karangalan kung ito umano ay aanib sa kanilang guild gayong panigurado na marami ang sasali sa kanila. Subalit matapos nilang mag-imbestiga ay kanilang napag-alaman na si Nazar ay ginagamit ang pangalan ni Earth upang manghikayat ng maging kasapi ng kanilang guild, humingi rin ng pasensya ang kanilang buong grupo at pagbigay naman ng pag-unawa ni Earth. Dagdag pa ng Guildmaster na kanila umano itong bibigyan ng parusa dahil sa kalapastanganan na ginawa nito. Una na dito ang pag-demote mula sa lieutenant hanggang sa isang ordinary member na lamang, idagdag pa dito ang pagkawala ng kanyang mga pribilehiyo sa pag-imbita ng guild. Hindi naman umano nila intensyong alisin ito ng tuluyan bagkus ay marapat lang natanggapin nito ang parusa sa kamalian nitong ginawa. Bilang isang namumuno sa kanilang guild ito ang nakitang paraan ni Ayame bilang kaparusahan kay Nazar. Mariin rin naman itong sinang-ayunan ni Earth bilang tamang desisyon na ginawa bilang leader ng party nito. Bago pa magpaalam ay nagwika pa si Ayame na ang kanyang ginawa umano laban
sa Fairy Queen ay lubos na kahanga-hanga, anya na si Earth ang pag-asa ng mga archers sa lahat ng dako at lahat umano sila ay may malaking inaasahan para dito. Sa paghiwalay ng mga ito ay ang muli namang pagmasid ng ilang mga tao na tila may planong hindi maganda matapos makitang nagiging malaking impluwensya si Earth sa lahat ng manlalaro.